Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Hiniling ng House Prosecution Panel sa otoridad na higpitan pa ang seguridad sa Senado matapos ang umunoy natanggap na banta sa institusyon. Alamin natin ang detalye mula kay Willie Delgado Jr. Willie. Naomi, nababahala ang House Prosecution Panel sa seguridad na mangyayari sa pre-trial procedures sa susunod na linggo. Dahil dito, personal na nanawagan si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerby Luistro sa mga law enforcement agencies na bantayang mabuti ang seguridad sa loob at paligid ng Senado. Sa abiso kasi ng Senado na pirmado ni Senate Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian, itinakda sa Lunes, June 15, ang pre-trial brief sa Senado habang sa Huwebes naman, June 18, isasagawa ang pre-trial conference. Sabi ni Luistro, bagamat handa na sila sa Kamara sa presentasyon ng mga ebidensya, nangangamba naman sila sa seguridad hindi lamang sa mga prosecutors kundi maging sa mga senador, testigo at lahat ng kabilang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y sa gitna ng mga banta na may mangyayaring gulo sa loob at labas ng Senado. Kahapon ay napabalitang nahak ang website ng Senado. Ayon kay Luistro, bagamat walang katiyakan na may kinalaman ng mga pangyayari sa impeachment trial laban sa Vice Presidente, mas makabubuting nakahanda ang lahat sa anumang sitwasyon. Kung solido naman ani ang mga impormasyon, mas lalong dapat tutukan mabuti ng mga law enforcement agencies ang kaganapan sa susunod na linggo. Sabi ni Luistro, ang kanyang pagkabahala hindi lamang para sa mga prosecutors, kundi maging sa mga senador, Senate at House staff at sa lahat ng may kinalaman sa impeachment trial laban sa Vice Presidente. Naomi. Maraming salamat, Willie Delgado Jr. Bantay sarado ngayon ng mga otoridad ang Ayala Bridge, Mendiola at Recto Avenue. Ginawa ng one-way ang mga kalsadang ito bilang paghihigpit sa seguridad ngayong Independence Day. Alamin pa natin ang detalye mula kay Lestor Aler. Lestor? Naomi, bago tayo makarating dito sa Mendiola ay nakita natin na mahigpit pa rin yung ipinapatupad na seguridad lalo na rito sa paligid ng Malacanang. Kanina binaybay natin yung Ayala Bridge na sinasabi mo kanina kung saan kapansin-pansin ang ilang mga metal barriers na nakaposisyon sa parehong linya. May mga nakabantay ring mga security enforcers mula sa PNP. Sa kabila nito, bukas pa rin naman ito sa ilang mga motorista sa limitadong espasyo. Pero pagkababa natin mula sa Ayala Bridge ay sarado naman ang dulong bahagi o dulong kalsada ng General Solano Street kung saan papasok ito sa Malacanang Complex at pati na rin ang Nicanor Padilla Street. Sarado rin ang ilang bahagi ng Legarda Street at ang dulong parte ng San Rafaela. Kahit rin dito sa kinakatayuan ko sa CM Recto Avenue at kanto ng Loyola Street kung saan natin matatagpuan ang Mendiola ay yung mga dulo nito ay may mga malalaking containers na rin at metal barriers. Kulang-kulang nasa 2,000 na pulis ang idineploy ng MPD sa buong bansa ayon iyan kay MPD District Director Police Brigadier General Arnold Santiago. At bukod pa yan doon sa mga karagdagang augmentation na pulis mula naman sa Region 3 at Region 4A. Ayon kay Police Brigadier General Arnold Santiago, kanila pa rin ipinapatupad dito yung maximum tolerance. Dagdag pa niya na handa rin ang kanilang hanay kung sakali mang may mga magtungong rallyista dito sa Mendiola. At yan ang latest update dito sa Mendiola, sa Maynila. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Lestor Aler. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang liderato ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian bilang pinuno ng Senado sa kanyang talumpati sa Araw ng Kalayaan. Ito ang unang pagkakataon na inihayag ito ng Pangulo matapos ang pagpapalit ng liderato sa mataas sa kapulungan kung saan binigyang diin niya ang katungkulan ni Gatchalian sa nakasanayang pagpapakilala sa mga opisyal ng pamahalaan. House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.